Final showdown na ng paglalaban ng 8th round ng Ragnarok between Nikola Tesla at Beelzebub. Bali dito nga'y magkakaroon na tayo ng resulta kung sino ang nanalo sa kompetisyon. Yo, di Senpai Koy, bali ayan lang yung may initatatalakay natin ngayon sa chapter 76 na pinamagatang progression. By the way, kung hindi ka pa nga naka-follow or subscribe sa ating social media account, pakihit na yan para lagi ka updated sa mga bagong release video natin. Maraming salamat. Bago nga tayo magumpisa, unting recap muna tayo sa previous video. Nasaksihan nga natin yung pagkawala ng powerful technique ni Nikola Tesla na Tesla Step dahil sa na-receive niyang attack galing sa Lord of Lies. Sinundan nga ito ni Beelzebub ng bagong atake na tinatawag na Darkness of Prayers, kung saan ay nagagawa ni Beelzebub mag-create ng multiple attack gamit lang ang one attack movement. Naging effective nga ito dahil sa pagkawala ng Tesla Step ni Nikola Tesla na nakakatulong sana sa kanyang makaiwas. Meaning ay binibigyan siya na pagkakataon nito mapunta sa lokasyon na ninanais niya na may mabilis na paggalaw. Kaya in that case na-receive ng Child of Light ang atake ni Beelzebub at makatanggap ng severe damage ang kanyang robotic suit. Then all throughout ay hindi naging alintana sa Child of Light yung mga pinsalang natamo niya. Ngumiti pa nga ito at hinikayat ang lahat ng mga manonood na mortal na samahan siya mag-move forward in the future. Sa current chapter nga na ito na ating tatalakayin, makikita natin ang karakter ni Nikola Tesla na tinaas sa kanyang kamay na nagsisimbolo na kaya niya pang lumaban. Bali nga binibigyan niya ng moral ang mga mortal na pagkatiwalaan siya sa nagaganap na paglalaban. Hindi nga naging alintana sa Child of Light yung mga damage na na-receive niya. Dahil sa kabilang banda naman ay makikita natin si Luke at Jack the Ripper na nag-uusap sa kanilang waiting room. Winika pa nga ni Luke na nakakamangha nga daw yung pinapakita katatagan ni Nikola Tesla sa nagaganap na kompetisyon. Dagdag pa ni Luke na sana nga daw ay ituloy o kayanin ni Gondol yung mga nangyari sa pagdiduelo. Kasi alam naman natin mga kaibigan na hindi lang si Nikola Tesla ang nahihirapan, kung hindi pati na rin si Gondol ang partner ni Nikola Tesla na Valkyrie. Dahil siya mismo yung nagtatangkay ng mga atake ng Lord of Lies bilang divine weapon ni Nikola Tesla na isang robotic suit. Nagsalita naman si Jack the Ripper na kung paano daw niya mawawasak iyon. Bali ngayon nire-refer ni Jack ay patungkol sa shield na pine-perform ni Beelzebub kasi simula umpisa ng paglalaban ay never itong nababasag. Dahil gawa ito sa continuous vibration, kumbaga continuous shield na nakikreate nito layer by layer. Dahil sa next panel ay muling nag-ipon ng kuryente ang Child of Light sa kanyang robotic suit na nag-uudyat muli ng pag-atake. Bumelo na napakabilis si Nikola Tesla at nag-attempt bigla ng right hand punch sa Lord of Lies. Then sinunod-sunod niya ito na malalakas na pagsuntok gamit ang kanyang kaliwang kamay at kanang kamay. Wala ang magawa ang Lord of Lies kung hindi ay magstay lang sa kanyang kinatatayuan habang dinedepensahan niya ang kanyang sarili gamit ang Apophis Staff. Bali nga sa mga sunod-sunod na ginagawa ng Child of Light na pagsuntok ay hindi magawa ni Beelzebub makakilos sa kanyang kinatatayuan para sana mag-counter-attack. Then kung ating makikita sa panel na ito ay parang nahihirapan na si Beelzebub sa mga na-receive niyang pagsuntok. Kaya inangat niya ang kanyang kanang kamay para mag-focus na lahat sa depensa. Napaka-rare nga natin itong makita mga kaibigan dahil ang kanang kamay ng Lord of Lies ay ginagamit niya lang para sa offensive attack. Napansin nga ni Jack the Ripper yung ginawang technique ng Child of Light dahil naging effective nga daw ito. Kung maalala nga natin, naging questionable nga sa kanya kung paano mawawasak o mapapatigil ng Child of Light yung pine-perform ni Beelzebub na shield gamit yung Apophis Staff. Kaya ngayon nakita niya ng resulta na kailangan lang mag-focus ang lahat ng force sa mismong shield ni Beelzebub dahil ayon kay Adamas na hindi daw kakayanin ng Lord of Lies ang ganitong kadaming atake na vibration na nagpapayinig sa kanya. Bali may possible na mag-breakdown ito o mapush sa limitation na tinataglay. Mapapansin naman natin yung ibang mortal na sinisigaw yung pangalan ni Nikola Tesla. Ayon pa nga sa kanila na ipagpatuloy lang daw ito ng Child of Light. Kung ating makikita nga mga senpai ay napupuno na ng kuryente ang buong stadium ng arena dahil sa sunod-sunod na pinapakawalan ni Nikola Tesla na pagsuntok. Pero sa hindi inaasahan nga ay biglang huminto si Nikola Tesla sa pagsuntok at biglang na out of balance na lang. Napaisip nga siya kung paano daw ito nangyari. Inakala niya kung dahil ba daw ito sa chaos attack na pinerform ng Lord of Lies na may heat effect na kayang sirain at mapahinto ang kanyang buong pangangatawan. Pero bigla na lang may sumagi sa kanyang isipan na naging sagot sa kanyang katanungan. Dahil natuklasan ng Child of Light yung vibration shield na pineperform ng Lord of Lies, ay nagiiwan pala ito ng unseen heat effect as long na may physical contact ka dito or inaatake mo yung vibration shield ni Beelzebub. Ang simpleng halimbawa nga dito mga kaibigan ay ang kagat ng cobra. Mahalin tulad nga natin dito yung shield na pineperform ng Lord of Lies. Dahil alam naman natin na once nakagat ka nito,
yung kamandag ng ahas ay hindi talaga as in instant yung effect. Kumbaga bibigyan ka pa nito ng ilang minuto until dumaloy ito papunta sa iyong utak at maramdaman yung epekto. Dito nga natin malalarawan yung shield vibration ng Lord of Flies. Dahil nga continuous yung physical contact na ginagawa ng Child of Light, ay patuloy rin siya nakaka-receive o na-expose sa unseen heat effect sa vibration shield. Until ma-reach yung point na makonquer na yung buong katawan ni Nicola ng mga unseen heat effect. Kaya ito yung naging reason sa pagkaka-outbalance niya at pagsuka ng dugo. Napaka-interesting nga nito dahil meron pala tinatagong alas ang Lord of Flies na ngayon lang natin natuklasan. Hindi nga natin ikakaila yung pagiging matalino ni Beelzebub dahil pinagandaan niya talaga ang pagdidwelo nila ni Nikola Tesla. Nung napansin nga ni Beelzebub yung paghina ng atake ni Nikola, ay hindi na siya nag-atubili at biglang nag-attempt ng patras na atake o patusok gamit ang kanyang apomistap. Bali sinabayan niya yung isang walang balanse pagsuntok ni Nikola Tesla. At ayun na nga mga kaibigan, tumumba ang Child of Light sa isinagawang atake ng Lord of Flies. Then nag-exert ng energy si Beelzebub sa kanyang kanang kamay para magsagawa ulit ng atake kay Nikola Tesla. Nang biglang tinuko ng Child of Light ng kanyang kaliwang kamay at nag-release ng current para baliktarin ang sitwasyon. Balid dito sa panel na ito mga senpai ay nakatayo muli si Nikola Tesla sa pagkaka-outbalance niya. Kaya kung makikita nyo ay magsasabay ng atake ang dalawang representative. Biglang nagsalita si Nikola Tesla at nag-iwan ng katagang salamat. Sa pagsambit niya nga nito ay kasabay nito yung pag-ikot ng Super Tesla coin ni Nikola sa kanyang bandang dibdib. So meaning ay magsusurprise attack si Nikola sa ibang lokasyon in just instant. Pero suddenly yung pinawala o pinag-performan ni Nikola Tesla sa kanyang instantaneous movement ay ang kanyang kanang kamay lang. Kaya kung inyo mapapansin before mag-landing ito sa apomistap ni Beelzebub ay kusa na itong na-disappear. Nagulat nga ang Lord of Flies sa pagkawala ng kamay ni Nikola Tesla. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat mga senpai. Dahil kung inyong mapapansin ay nag-exert na kuryente si Nikola Tesla sa kanyang kaliwang kamay para magsagawa ng atake sa Lord of Flies. Then makikita nyo rin yung unti-unti nag-a-appear na yung isang kamay ng Child of Light sa bandang likod ni Beelzebub. So basically ay nasa delikadong sitwasyon na ang Lord of Flies. Dahil dalawang atake may receive niya kung magkataon na hindi niya ito mailagan. Napaka-risky nga yung ginawa ng Child of Light dahil nag-apply siya ng Tesla Warp sa kanyang kanang kamay at sinugal ito para mag-perform ng dalawang atake na magpapalito sa Lord of Flies. Pero dahil mabilis rin yung reflexes ni Beelzebub ay nakaisip agad siya ng plano. Ginamit niya ang kanyang kaliwang kamay para pigilan yung kanang kamay ni Nikola Tesla na nanggagaling sa kanyang likuran. At ginamit naman niya kanyang kanang kamay para ipaslide sa kaliwang kamay ng Child of Light para ma-interrupt ito at hindi siya matamaan. Then yung nakakagulat nga mga kaibigan dahil ginamit ng Lord of Flies ang kanyang daliri para tusukin si Nikola Tesla sa bandang dibdib nito. Kumbaga nagkaroon ng pagkakataon si Beelzebub ipaslide ang kanyang kanang kamay sa atake ng Child of Light. Kaya nung nagkaroon ng opportunity, sinabay na ng Lord of Flies tusukin ang dibdib ni Nikola Tesla. As you can see, natumagos talaga yung atake ng Lord of Flies kay Nikola Tesla. Bigla nga dumigay si Nikola Tesla at nagsabing napansin mo pala. Dagdag niya pa na inaakala niya na maganda daw iyon na ideya. Yung mag-surprise attack na lang bigla. At dito nga mga kaibigan ay tumalikod na lang si Beelzebub at naglakad na lang papalayo. Nagbigay naman ng maikling speech ang Child of Light para sa mga mortal. According pa sa kanya na muli na naman daw nag-evolve ang mga tao sa nagaganap na pagdidwelo. Kaya as long nga daw na never mag-give up ang mga mortal ay never nga rin daw mawawala ang science at humanity. Kaya dapat nga daw ay magpatuloy lang ang mga mortal sa kanilang nasimulan at huwag hihinto dahil ang sangkatauhan ay patuloy sa pag-unlad. Sa speech nga na ito na sinabi ni Nikola ay pinapamper niya yung mga mortal na huwag sumuko kahit kailan dahil habang nabubuhay pa nga daw sila ay meron pa ring pag-asang masisilayan. Naging emosyonal nga ang lahat ng mga mortal sa pagkawala ng isang magiting na scientist. Pero hindi mawawala sa kanilang isipan yung sakripisyong ginawa ng Child of Light. At doon nga mga senpai ay sinigaw ng announcer ang nanalo sa 8th round ng Ragnarok. Walang iba kundi si Beelzebub, the Lord of Flies. Sa actual fight nga ay tumagal yung paglalaban nila ng 18 minutes and 46 seconds. Then nagpapasalamat si Beelzebub sa kanyang tinuturing na parang nakakatandang kapatid na si Hades. Dahil sa apomistap na binigay niya ay hindi niya makakayang makasurvive at magwagi sa pagdidwelo. Nakakalungkot nga sa part ng mga mortal yung pagkatalo ni Nikola Tesla. Kung hindi lang sana nawala ang Tesla step niya, ay possible na mabaligtad niya pa yung resulta. Pero dahil sa talinong taglay na meron ng Lord of Flies, ay na-outplay niya si Nikola Tesla sa paglagay ng unseen heat effect at mabilis na reflexes, kaya na-dominate niya ang paglalaban. Ghost pump rin kay Nikola Tesla dahil yung time na tinulak siya papalayo ni Beelzebub gamit ang apomistap
ay nagkaroon siya ng pagkakataon ma-activate ang Tesla Warp. Ang Tesla Warp nga ay nagre-require ng gap o distance sa kanyang target. Kaya yung tinulak siya ni Beelzebub ay hindi na siya nag-atubiling i-activate ito bigla at gumawa ng napaka-risky na bagay para manalo. At doon magwawakas ang chapter 76 ng Record of Ragnarok. Uy, salamat sa panonood. By the way, stay tuned lang mga senpai dahil next nating i-upload ang chapter 77 ng Record of Ragnarok. Nga pala, last part ng video na ito ay may shoutout session tayo para sa mga solid fans natin. Ayun lang mga senpai, paalam!